Kailangan talaga kasi natin mag-create ng another source of income para sa future at sa family po natin. So, tulad ko, nag-create ako ng another source of income para, syempre, maging successful. Mapagpalang araw sa ating lahat, mga totoong mga Inday. Kaway-kaway! Yung partner! Sa araw po na to, andito po kami sa Kalye, Curaçao. Dito po sa Barangay Lugi, Labo, Municipality of Labo, Camarines Norte. At kasama natin ngayon yung off-duty teacher natin, si Ma'am Maricel Cadiz. Kaway-kaway tayo dyan, ma'am. Ayan, at saka siyempre, dahil dito tayo partner, nakapag-attend po sila sa seminar natin. Yes. And the very first concern nila is malamig yung tubig nila, at saka siyempre natakal natin sa hito farming natin na dapat hindi siya clear water. So kaya ma'am, ano yung mga challenges nyo dito dahil malamig yung tubig from the spring at saka clear water sa hito? Ayan. Okay po. So yung mga challenges talaga namin, sir, so since clear yung water niya, madali nagkakakitaan yung mga hito. So, meron talagang sila mismo nagkakainan sila. Sila mismo nagkakainan sila. Tapos, since malamig na malamig yung tubig, medyo sila, kumbaga medyo ang growth nila hindi naman naapektuhan. Hindi naman naapektuhan yung growth nila. Ang kagandahan nga po, since flowing water kami from the spring, napakasarap ng hito sa amin. So, at matitikman natin yan mamaya. Mamaya kasi pag pupunta tayo doon, nagpababa na sila ng tubig. Yes. Medyo natuwa lang kami talaga dahil si ma'am ay nag-offer na dito na kami nga magstay. Kasi umikot po kami from Sipukot, dapat doon sa rough road na medyo inaayos na daanan. One way. Pero dito kami dumaan, medyo malayo sa dait, no? At saka, thank you so much po sa Villafuerte family, si Sir Ruel. Dahil tsaka yung sa husband ni ma'am, ni si Sir Ricky, napakabait na nandito sa likod. Yan. Kasama din namin si Binatang Pinoy. Ayan. Yan po, saka si Raymel TV ang nagbi-video. Ayun po kasi, tatanungin natin si ma'am, no, dahil nga nakapag-attend niya ng seminar. Ma'am, ano ba ang na-learn mo na tingin mo ay hindi mo na-apply kaya naging yung first na experience mo, hindi siya ganun ka-profitable? Okay, so yung training po na na-attend namin, yung seminar na na-attend namin kahapon, sobrang dami kong ideas na nakuha para mas mapaganda yung itong business namin na ito. Kasi before, talaga, ang dami naming challenge na encounter. Lalong-lalo na dun sa grow nung tilapia. Kasi before, ang isda talaga namin is tilapia. So, syempre ako, excited much. Kasi nung first time naming nag-create ng fund, kumita talaga kami. Yun. Kumita talaga kami, as in, bonggang-bongga ang kinita namin. Napakabilis nung months, pero nagulat kami na may kita na ganun kalaki. So, kasi masyado akong aggressive. So pagdating sa income, pag nakita kong potential lang income, sige lang ako ng sige. So ayun, so nag-build ulit kami ng another fund. Yun, nag-expand. Nag-expand kami. So doon na ako naka-encounter ng maraming problema. Bakit? Ano nangyari? Kasi po, nilagyan namin siya ng as in, sobrang dami. Kasi kwenta ako agad, ganito ang kikitain ko. So, syempre, ilaw-ilaw na yung mata ko kasi nakakita ko ng maraming income. Tapos, too much excitement. Yes, too much excitement. Ayun, ang nangyari sa amin, nag-fail. Kasi nga, sir, so since nilagyan namin siya ng sobrang daming tilapia, yung ganito? 10,000 ang nilagay namin siya. So, wala kaming technology na nilagay. So, talagang ang source ng oxygen na para sa tilapia is yun lang, flowing water. So doon kami nagkaroon ng mali. So ang nangyari, hindi masyadong lumaki yung mga tilapia kasi nga nagagrasp sila ng gasping sila. Nagagasp sila ng hangin, kinakapos sila lalo na kapag katapos nilang kumain. So nakalutang na sila, ganun na lang sila ng ganun. Tapos naguunahan sila sa doon sa may tubig na bumabagsak. Naguunahan sila doon pumunta.
So yun, hindi masyadong lumaki yung mga tilapia. At the same time, naglagay kami ng azola. So naglagay kami ng azola, so pinakain namin siya ng azola. Ang pinakamaganda doon, very healthy nung napoproduce naming tilapia. So talaga namang napakasarap, walang lansa, at talagang binabalik-balikan ng customer. Ang problema lang namin, siguro na overfeeding kami ng azola. So wala talaga siyang fats. Eliminated yung fats niya dun sa tiyan. So ang nangyari, ang lalaki ng tilapia, halos 8 piraso, 1 kilo. Binabalik na nga sa amin binabalik na sa amin ng customer kasi mali daw ang timbangan namin. Kasi sobrang dami, ang laki, pero 1 kilo lang, tas magaan siya. So yun, ang dami naming challenges, tas meron na ngang time na napaprostrate na talaga ako, as in yung frustration ando na. Kasi sabi ko, parang ayaw ko na. Pero sabi ng asawa ko, sabi ng husband ko, hindi ma, trial and error. Sa testing tayo, go lang tayo ng go. Sabi ni, kahit sila ate, sila kuya, nakikita ko yung frustration. Kahit hindi man sila magsalita, nakikita ko talaga na naiyak ako, napaprostrate na sila. Tapos yun, sabi ko, hindi pwede. Sabi ko, sige lang, go lang ng go. Hanggang sa, nakita nga ni husband, sir, yung ano nyo, yung pa-seminar nyo. Sabi niya, ma, ano tayo dito? Seminar tayo dito. Sabi ko, sige, ikaw na lang. Kasi iniisip ko rin yung ano, yung expenses. Siyempre, pupunta kami doon. Tapos sabi ko, ay, may pupuntahan pa akong iba. Pero iniisip ko, sabi ko, hindi. Sinasabi niya kasi sa akin, dapat, ano ma, mag-focus muna tayo dito. Huwag ka na muna kasing kung ano-anong ginagawa. So, sige. Ako, sige, sasama ako sa iyo. So, yun na nga. So, pinakamagandang nangyari sa amin kahapon, as in, sobrang daming ideas. At sabi ko nga, nung makita ko kayo, nag-share kayo sa amin ng ideas, sabi ko, hindi ako papayag na hindi sila makarating sa amin. Kasi pag pumunta sila sa amin, mas marami pa silang ma-share na idea kung paano mas mapapaganda namin yung pond namin. So, para mas marami yung harvest next time, so, syempre, dun sa mga natutunan namin sa training, doon sa mga i-share nilang idea. So, for sure, in the near future, i-apply namin siya. Binride po kami. Sabi sa amin, dito na kayo matulog. Kubo. Yan yung kubo na tulog. Ang saya. Ayan, so ma'am, bakit ba, ano ba nangyari yung sabi mo na umiilaw yung mata mo? Bakit, gaano kaganda yung unang salang nyo? Magkano ba ang presyohan ng hito dito? Nung unang ano namin, sir, 130 lang nun pa, di ba? 130 lang po nun ang per kilo. Tapos yung nakuha namin nun na fingerlings, ang ganda, bilugan siya, yung maliit yung ulo, tas pag ganun siya, pag ganun. Pag ganun siya. Ang liit ng ulo, ang laki ng katawan. Kaya na-reach talaga namin yung Potential na. Potential na income na 3 piraso, meron nga kami nakuha na 2 piraso, 1 kilo. 3 piraso, 3 to 4, 1 kilo. Kaya sabi ko, grabe ang kita. Sabi ko, sige, ano tayo pa. Ilang fingerlings ang nilagay nyo? Tapos ilan yung harvest nyo? Konti lang yung nilagay namin fingerlings noon, tapos may mga namatay pa nga siya eh. Tapos ang expenses lang namin noon ay, lahat-lahat na yun sir, all throughout, ano siya, ang expenses lang namin noon ay around 5,000. Lahat na yun. Puro feeds. Tapos kumita kami noon ng nasa 14,000, 13, 14, ganun. Ganun yung kinita namin noon. Kaya maganda-ganda siya. Kaya talaga po, nung makita ko na ganun yung kita, sabi ko, ate, kuya, expand tayo, gawa tayo. Sakto po, nag-pandemic. So, nung pandemic, since wala kaming pasok, talagang mayroon lang kaming schedule sa school para mabigay ng module sa mga bata. Tapos, di ba po, bawal lumabas. Bawal kung saan-saan pumunta. Syempre, kailangan din namin ma-secure yung pagkain. Kasi ang hirap bumili ng pagkain sa labas. Tama. So, ang nangyari, dito kami nag-focus. Talagang lahat po kami, yung anak kong pangana, yung bunso, sila kuya, sila ate, lahat kami dito tulong-tulong. Tapos nag-hire kami ng iba para mas mapabilis. Pero actually, ang tagal sir namin nagbungkal kasi sobrang punong-puno ito ng bato. Yung mga yan, yung mga naka-riprap na yan sa gilid, dito na po yan galing. Sa lahat ng yan. So ngayon ma'am, ang kilo ng hito dito is magkano? 220 po ang 1 kilo. Wow! Saya partner. 220. Kasi sa amin po kasi ang kilo doon nasa 160, 180, ganun. Pero dito sa inyo medyo mahal. Ang advantage po noon kasi hindi siya ganun pakakilala dito sa kanilang area. Lalo na doon sa Pamplona, no?
medyo mataas na din yung presyo sa hito. Ang kinagandahan lang dito sa kanila, 220. Yes. So, mas malaki yung profit na makukuha mo pag nag-alaga ka kasi usually ang gagastusin mo lang naman nasa maliit-liit lang eh. Oh. Per kilo nun nasa ang FCR niya siguro maglagpas tayo ng 1.5, no? So, medyo malaki ang kitaan. So, yun mga totoo mga Hinday, ang pinaka-advantage is sa area nyo, pag nag-start kayo ng business, yung kayo mag-umpisa. No, kasi wala kayong kompetensya. Sabi nga ni Kuya kanina, si Sir Ruel, na yung hinarvest nila na income nila, libre pa yung ulam nila. Nakikita pa sila, tapos yung inuulam nila, libre pa. Libre pa. Imagine mo, 220. Oh. Eh, kahit gumastos ka pa ng 100 sa pure feeds nun. Ayan. So, anong feeds na meron dito kayo sa inyo? Alam ko to, tati. Oh. Tate. Tate po ang feeds. Kasi yun lang po yung available Tingnan sa market natin. na feeds. Ayan. Wala. Parang fish pan. So, ayan. Ito, oh. Pag gabi, very active sila. Pero pag araw, yung mga tilapia. Yan sila. Hindi sila masyado makita, no? Dahil, ayan sila, oh. Ayan. Dami. Medyo Gutom. against the light siya. Oh. Pero makita Reflect yan? Kasi, pero makita siya. Kita yan sa video. Dito. Ayan. Ay, Mabilis. sila sa malaki. So, ang laman nito ngayon, ma'am, ay nasa ilang piraso, ma'am, ang laman nito, ma'am? 1,000 lang po. 1,100 Na hito. na hito. Ang Tapos tilapia? yung tilapia ay mga 2,000 yan. Oh, so polyculture po sila. So, pwede po yun siya. Ayan. Clear water system, flow through. Pag nakita niyo po sa dulo, merong tubo, may tubig na lumalabas. Yan. Ayun, oh. Galing saan yan, ma'am, yung tubig? Sa bundok? Opo, sa spring dyan, sa taas. Oh, yun. Ayos. Ito na sila, oh. Mabilis sila. Mahigit 1 kilo na yung isang hito eh. Opo, Ang size niya. higit 1 kilo. Yan. So, itong fish pan nyo, ma'am, ilan nag-upisa sa isa, ngayon po ay 4 na. Opo, 4 na po siya. Hala, Tapos meron pwede kami tayo mag-isa isang natin. holding pan. Ito po si Tatay Ruel Villafuerte. Yan. Ayun po si wife niyo po. Yan. Si ma'am po nagluluto. Yan. Siya po nagluluto. Sarap ng luto nilang gata. Alright, ikot tayo dito, ma'am. Manghuli tayo. Mauna kayo, ma'am, sir. Sige. Si Sir Ricky po ito. Yan. Ay, tinan mo. Okay lang ito, sir. So, nag-hatch na po sila sa mga available na fingerlings. Meron silang available. Dito sila nag-hatch. May mga 3-4 inches na sila eh. Nursery nila dito. Oo, meron o. Yan, nursery. Tapos yung Dito tayo. Yan, malinis. Ayun, mababa na. Mababa na, Troy. Siyempre, mga kahuli talaga tayo pag ganito nakababa. Mababa na. Ito yung concern nila. Tignan yun. So, ano daw natin ito? Short fish pan. Tawag yan, hulihin. Ano ba yung hulihin natin, ma'am? Tilapia o ito? Kayo po, kung anong gusto nyong ulamin. Hoy, ang maghuhuli ngayon si Bunso. Bibidyo natin si Bunso. Yan po yung ano nila, African hito. Yan, kung makita Yan niyo po. po, African hito. Bunso, cellphone mo. Video kita. Hala, good luck. Ang bilis. Mamaliban dun sa ano, anong pinaka-challenging na nangyari? Maliban Namuntik sa... kayo nag-stop. Yung ano, sir, yung... munting na kami mag-stop kasi yung mga huling ano namin, yung mga huling harvest namin, ano na siya, maliliit na siya. Tapos, wala naman kaming problema sa market kasi dinadayo nga kami ng bibili eh. Ilang kilo yung pinakamarami na benta sa isang araw? 300 kilos. Wow! Dami na yun ha, mga totoo mga Inday. Marami 300 kilos. Nagulat rin po kami na nakapag-sold kami. Yan, Real. nabili ni Bunso. Nakapag-sold kami ng 300 kilos. Pwede na yan? Pero Pwede pwede po na yan? yan, pwede na yan, sir. Pwede na po yan. Go na yan. So, Nakakahuli din. so 300. So magkano yung 300 kilo ng kilos. tilapia? 150. Nung time na yun, 150 na siya. So 150. Uy, malaki-laki na din yun ha. 45. Oh, mga ganon. 45,000. Uy. Kaya Mabilis. pala na Ang bilis. nag-twinkle-twinkle. Yes, yung mata ni twinkle, ma'am. twinkle talaga ang mata ko. Kailangan tayo pang-apat na bis. Ayos. So, ang ano nito ma'am, ang gagawin niyo susunod, nagsa-start na din kayo mag-hatch. Ayun. So first batch ng hatch mo yun, sir? Opo. Ayun. Sir Testing. Ricky, ang nag-hatch doon sa kabila, mga ilang
ano yun, sir? African din ba yun? Opo. African. Ilan ngayon pa yung hinatch mo na breeder? Ano siya, 10 piraso siya. Oh, yun. 10 breeder. Okay. Pero nabilang niyo na po kung ilan? Hindi pa. Hindi pa ako nagsasalita. Yo, ang laki oh! Wow! Ang laki. Ilang buwan na to, ma'am, pag ganyan? Nasa 5 months na ba? Mga ano po yan, mga 6 months yan. 6 Yun months. na. Oh, Laki oh. 6 months na. Lalaki. Ah, lalaki? To. Paano niya sir na-identify? May buto siya. Meron rin pala yung gano'n. Dalawang butas pag babae. Ah, okay. Pag babae, Mabilis lang. So yung mga totoong Ito yung tayo ng lalaki, pinakamaganda na nangyari din sa kanila, ma'am, no? At na-inspired sila dahil pag right din yung knowledge na meron kayo, Yes. mas maganda. So kanila naman, experience yung nangyari, yun lang naka-experience sila ng stress din siguro dahil nga interested talaga silang yun, mag-income, mag-business ng ganito. Pero nga, nag-fail sila. Pero eventually, nag-decide sila na mag-seminar, yung mag-gain ng mga knowledge para next na batch na gagawin nila ay siguradong alam na nila tsaka hindi sila magkakaroon ng problem. Wow! Dito, Doon nga sir, sasabi ko dun sa mga factors to consider. Sabi ko pa, lahat ng yan nasa atin. Ang wala lang tayo, enough knowledge. Yun lang talaga. Yun. Yun. Ay, grabe. Pero muna dyan, pre, busy ako dito. Masaya po kasi ang malayo po yung biyahe namin, no? Medyo malayo-layo. Pero ang kagandahan dito sa kanilang area, spring water. Walang problema sa tubig. Eh ano ma'am, yung magiging plan in the next few years dito sa inyo? Wow! Wow! The next few years ma'am, mga anong plano nyo dito sa farm nyo? Okay na to, Bunso? In the next 3 years, sir, gawin ko na siyang agritourism. Agritourism. So magiging pangalan ng farm resort nila dito is Okay. Cavil. Spring Sabi, Resort, Spring Farm. Cavil Spring Farm. Yun. So makikita nyo po dito sa Kalye Curahaw. Kalye Curahaw, Purok Barangay Lugi, Labo. Labo, Municipality of Lago, sa Camarines Norte. Labo. Labo. Ayan. Yun. So, kapag mayroon po kayong spring talaga dyan, sa mga nagbabalak po, wala po talagang ka-problem partner, lalo na pag nag-start po kayo ng fish farming or aquaculture. Dahil sustainable ang kita kapag maganda ang tubig. Water So system. yung iba nga, kumikita nga na kahit nagwa-water pump how much more kung flowing yung tubig. Yun, wala masyadong Napakaganda. gastos. Wala masyadong gastos. Clear water, lalo pag sa tilapia. Napakaganda po siya mga idol. So at least, lalo na kung magandang market, like dito ilang Mama Maricel na 220 120 per kilo. per kilo. Saan ka makakita nun? Even sa ating partner, sa market natin, 140, 250 lang. Pero dito, 220 sa farm. Tama. Oh, maganda. Si Ricky, ano ang masasabi nyo po na sa mga tagapanood na nandito malapit sa inyo, Camarines Norte? Masasabi nyo sa kanila para baka gusto nilang bumili ng mga tilapia, grow out, o fingerlings. Sa mga nais po na pag-fish pan din, Ilan yun, sir? available po sa amin yung fingerlings. Nag-hatch na rin po ako para para mas dumami po yung ilalagay ko dito na hito. Pag mas marami kasing fingerlings production, mas maraming grow out, may maraming mag-grow. Mag-grow. So, yun, at least available sila dito. Ang advantage po, pag dito kayo nagkuha sa area nyo, adaptive na po yung mga sa lamig yung fingerlings nila. So, hindi na kayo mahirapan sa adaptation. Saka kayang-kaya na nilang mabuhay ng mas mabilis. Ayun. Grabe. Hito, laki. tilapia. Yan. Bibilang kung babae o lalaki. 1. Dito malalaman kung inbreeding yung tilapia. 17 pataas, okay. Ilan? 17. Pag mga nasa 16 na pababa, yun na yung inbreeding. Ito pa Dito So binila natin nasa 17. So okay yung good yung fingerling source Kaya niya. malalaki. Ito hindi na to tinik. Ito lang basta. Tinik lang. Dito lang. Maganda yung quality 17. ng fingerlings. Magandang quality ng fingerlings.
Ma'am, may masasabi ka ba ma'am sa mga tagapanood po namin? Okay, sa mga Ano po ma-advise mo sa kanila na kagaya niya pong off-duty teacher, hindi na nag-focus dun sa pagiging teacher pagkatapos ng pasok. Hala, dito tayo sa fish pond. Okay, so kailangan talaga kasi natin mag-create ng another source of income Tama. para sa future at sa family po natin. Ano? So, tulad ko, nag-create ako ng another source of income para, syempre, maging successful. So, yun. So, sa mga nais po dyan na mag-engage sa ganitong business, so, subukan nyo po kasi talagang napakaganda ng income. So, lalong-lalo na kapag yung mga iba't ibang factors talaga na to consider bago kayo mag-create ng ganitong business ay present naman sa inyo. So, yun po. I-grab nyo agad yung opportunity kasi napakaganda ng kitaan. So, napaka-thankful ko na nakilala ko po si Sir Dan at saka si Sir Ken, si Sir Remiel. So, napakalaking blessing po na nakilala namin sila. Kasi yung mga knowledge na i-share nila sa amin ay talaga namang magagamit po namin dito sa aming business. Ayun. So start with right knowledge. Yes, start with right knowledge. Skills equals money po yun siya mga idol. Alright? Ayan. So yun, maraming salamat sa inyo matuto mga Inday. Ma'am, may ilang ka pa bang masasabi sa mga co-teachers mo dahil baka may mga kayo, activities. Parit pa to si ma'am eh. Nag-ano po? May parade. Opo, may parade pa talaga ako. Right. Ano masasabi mo, ma'am? Mas-shoutout mo ba sila o sino ba shoutout mo? Shout out, Sir Jerome! Sorry na, wala pa ako dyan. Ikaw na muna ang bahala sa mga bata. Ayan, maraming salamat sa inyo matuto mga Inday. Maraming salamat kay Tatay Ruel Villafuerte, Binatang Pinoy, Raymel TV at si Sir Ricky. Mula yan dito sa Kalye Curahaw. Yan, sa barangay Luigi. No? Lugi. Lugi Labo. pala, Lugi. Pero dito hindi sila Lugi, panalo yan dito. Sa Municipality of Labo, Camarines Norte. Maraming salamat. Happy farming mga totoong mga Inday. Please don't forget to subscribe ang channel po namin. Pinoy Palaboy. Click na notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At sa mga ma-feature namin na farm, anong story ng life nyo, baging successful story, mapupuntahan namin ni partner niya iba. Partner? Yes. So kung nagustuhan nyo itong ating video mga idol, please like naman po mga idol. Kung meron kayong katanungan, please leave in the comment. At saka i-share na rin po para maraming makapanood. Yan. Maraming salamat. Happy farming. Yan. Bye-bye.